sasakit ang batok mo, sasakit ang ulo mo, tapos medyo nagiging malabo mata mo o may chest pain. 46% ng may high blood, hindi nila alam na may high blood sila. Pag pumutok yun, wala na. Ilang seconds lang, dugo ka na lahat. Okay, good day mga kababayan. Ito si Glenn ng Medico.ph along with my partner, ang medical director namin, si Dr. Anthony So. And today, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinaka-common, if not pinaka-common, number 1 na problema ng mga Pilipino pagdating sa kalusugan. Yan yung tinatawag na high blood or more technically, hypertension. So Doc, diretsahan tayo. Coach, ano ang high blood? ang high blood talaga hindi natin pwedeng hula-hulahin. Hindi natin pwedeng hula-hulahin. Ang sabi kasi ng isang pasyente ko, Doc, low blood nga siya eh. Kasi pinakuha ko yung CBC. Di ba yung hemoglobin? Di ba normal, mga 130, 140, 90 siya. Hindi ho dahil sa dugo yun. Ang high blood kailangan may sphygmomanometry, tsaka meron kang stethoscope para malaman. Akala natin dati 120/80, okay tayo. Ngayon hindi na. Ngayon, less than 120/80, tsaka okay. Tapos 120 to 129, early stage na ng hypertension. Tapos ang stage 1 ng hypertension is 130 up to 139. Tapos ang diastolic niya yung mababa is around 80 to 89. Yun ang stage 1. Ang stage 2 naman ay 140 above or 90 sa diastolic above. Tapos may hypertensive crisis na ngayon. It is 180 and above and yung sa diastolic is 120 and above. Alright, so napakataas na nun. Yes, sir. So, Doc, sabi sa mga statistics, minsan nababasa ko and I think you're also aware of this, maraming tao na mataas ang blood pressure nila pero hindi sila aware at all. Unang-una, ano ba yung mga signs na pwede nating maramdaman sa katawan natin na maaring mag-indicate na high blood tayo? And kung sa suspecha natin, high blood tayo, kanino tayo dapat pumunta? Tama po kayo, sir. Hindi natin malalaman kung may high blood o hindi. Kasama na ako doon. Alam ko, dati ang BP ko 90/60. Pero sa stress natin, sa trabaho natin, sa puyat, bigla na lang 2 months ako, pag-check mo, uy, ang taas na pala ng blood pressure ko. Wala nakakalaman. In fact, sa states nga 46% ng may high blood, hindi nila alam na may high blood sila. Then, yung na-check sa annual physical examination, kaya nga importante yung mga annual physical examination natin. Tsaka yung mga bata, di ba ngayon, yearly, bago kayo makapag-apply sa school, kailangan merong mag-check. Sa mga bata ngayon, nakikita natin may high blood na rin. So, bata? Sa bata ho, pati sa bata nga may stroke. Ngayon, minsan-minsan, pag mataas na ang blood pressure mo, tagal-tagal na, sasakit ang batok mo, sasakit ang ulo mo, tapos medyo nagiging malabo mata mo o may chest pain. Pero yun, mga 1 year na mataas o 2 years na at may sira na pala yung kidneys mo. Kaya nga, gawin lang ninyo, punta kayo sa isang barangay health center, pacheck lang yung blood pressure, malalaman na natin. So, Doc, you mentioned yung barangay health center. Usually, mga nurse yung nandyan. Parang hindi araw-araw may doktor eh. So, Apo. maski nurse ho, qualified naman pong kumuha. Qualified na qualified. Sanay na sanay sila. Nurse, saka yung mga barangay health workers, qualified po. Alright, so magpa-BP kayo. Yun ang pinakamaganda doon. Do you recommend yung once a year or more often yung ano natin, pag-check natin? May libre naman to eh. Every 3 months o every 2 months, pa-check tayo. Okay. So, Doc, nakikita ko kahit sa Shopee lang or sa Lazada or any other online seller, hindi na wala tayong in-endorse dito meron mga equipment to test your BP. Sometimes may electronic pa. So, Doc, ano ang tingin yung mas maganda? Yung mga manual ba o yung mga electronic? Sa akin, electronic tsaka manual, okay lang. Pero, ang gawin natin, pagkabili mo ng electronic, ang gawin natin is parang ite-testing natin. So, papacheck ka sa health worker, anong blood pressure ko? Oh, 130/90. Then, simultaneously, check mo rin yung electronic mo. 130/90 o 80, pareho lang, good. Kung mas pataas konti, edi alam mo mas pataas konti yung machine mo or mas bababa. A-adjust ka ng konti. Yes. Mas maganda siguro kung ilan kayong tao, mga 5 tao kayo para ma-test sa several specimens kung accurate ba talaga itong pang-measure nyo o hindi. Okay, so Doc, alam naman natin, medyo linked sa heart disease itong mataas na blood pressure. Ano-ano usually yung mga complications na abutin pag hindi na-manage itong mataas na blood pressure natin? Okay, di ba sabi natin, ang katawan natin composed of yung mga blood vessels, parang tubo ng building. Ang water source natin is puso. Then pupunta siya sa utak, pupunta siya sa lapay, pupunta siya sa liver, pupunta siya sa kidneys, pupunta sa paa. Now, yung systolic blood pressure pala yung sa taas. Kore, 120/80. Yung systolic, yun ang pressure ng puso na nagkukompra. Okay.
Pag bubuga. Bumuga. Pagkabuga niya, mache-check, uy, 120. Lakas ng puso mo, 120. Tapos nag-rest, pahinga siya, yun ang diastolic, yung 80. Okay? So, pag contract, 120. Pag nag-relax, 80. Ngayon, yung puso natin, pag mataas ang blood pressure, magkocontract siya mas malakas. So, yung daluyan, mas malakas ang pressure. So, bumubuka mas malakas. Ngayon, pag bumubuka mas malakas, mas mataas, nasanay kasi siya, nasusugatan. Kung nasusugatan yon, pagkasugat, doon papasok ang kolesterol. Okay. Doon papasok ang calcium. Kaya ngayon, dahil sa kakaganon-ganon, nagkakaroon ng deposit. And yun, pag lumiit yung daluyan, yun ang atake o stroke, Doc? Yes, sir. Doc, maliban dun sa pinaka-common na stroke tsaka atake sa puso, hindi natin sinasabing hindi delikado yan. Obviously, delikado yan. Pero sila yung pinaka-common. Are there other bad effects of blood pressure sa ibang organs natin or bodily functions? Okay. So, yun nga, nagkakaroon barado. Ngayon, pag sa utak natin, pag nagbarado yan, stroke. Masama pa kapag maraming deposit. Tapos yung muscles natin, yung blood vessels, yung muscles nagkakaproblema, kumihina. Ano nangyari? Nagkakaroon ng bulges. Aneurysm yun. Pwede pumutok dito, bleed yun. Pwede na yung sa puso, yung aorta, di ba? Puso, di ba may aorta? Pwedeng lumaki yun. Yun ang problema. Pag pumutok yun, wala na. Ilang seconds lang, dugo ka na lahat. Oh my God. Then, pag sa kidney, yung mga blood vessels natin sa kidney, pag na-injure yan sa mataas ang blood pressure, so babarado yun. Di wala ng blood supply sa kidney. Magkakaroon ng Kidney failure? Eksakto. Okay. Sa atay ho, meron bang tama rin to? Yes, sir. Sa lahat ng bagay. Pati sa dulo ng paa natin, na kaya nagkakaroon ng atherosclerosis. Pag nagkaroon ng atherosclerosis, konti ng blood supply sa daliri, saka sa paa. Napaka malagim. Kaya kailangang iwasan natin. So Doc, ano po ba ang pwede natin gawin kung nakitang medyo mataas? And anong range ng BP dapat unang i-treat ito? Okay. Usually, kapag medyo around pre-hypertension ka pa lang, ang binibigyan natin, diet. Diet muna. Number 1, diet. Oh. So, yung gulay. So, pag naggulay-gulay ka, mas healthy siya. So, mas konti ang deposit ng cholesterol. Exercise. Pag exercise tayo, ang mangyayari, yung stress level natin bababa. So, bababa ang hypertension. Okay. Then, pag exercise tayo, yung blood vessels natin, yung elasticity natin, kaganda. So, mas magandang pagtibok, mas marelax ang muscles, mas bababa ang blood pressure. Then, yung weight pala, kapag mas malaki sa 40 inches yung waistline natin, delikado tayo. Sa lalaki. Sa babae, 35 inches. So, pag binawasan mo yung obesity, mas mababawasan ang hypertension natin. So, hindi automatic na gamot ang kailangan, Doc. May ways para natural nating mapababa ito. Imagine mo pa, ang obese kasi, minsan dahil sa sobrang laki nila, sa gabi, nagkakaroon silang sleep apnea. Yung hindi ba tumigil sa paghinga. Oo, nga. Oo, dahil sa obesity yon. Dahil doon, tumataas ang blood pressure. Pag tumigil yung paghinga. Yes, tumataas ang blood pressure. Kung pinalit mo lang siya, mababawasan ang gamot na bibigyan natin. Okay. Paano po yung na-mention natin, dalawa pareho yung gamot? Pag kailangan na ho talaga maggamot, ano po yung mga binibigay sa kanila? Okay. Maraming klaseng gamot ngayon. Usually, yung mga calcium channel blocker, which is mga amlodipine, yun ang binibigay natin yon para ma-relax yung mga muscles natin, mas mababa ang blood pressure. Tapos mayroong mga losartan, yan ang common. Nakakatulong siya sa pag-relax ng muscles, tapos nakakatulong pa siya sa kidney para may protective effect sa kidney. At marami pang iba. Okay. So, yan, pag hindi na talaga mabalik yung normal na blood pressure, yes, using lifestyle changes. Yes, sir. Prevention, Doc. Lagi nating aral dito sa Medico.ph, prevention definitely much better than cure. So, alam naman natin, may gamot na. Ang mindset kasi minsan ng Pilipino, pabuti, may gamot naman. Medyo mahirap yon. Is there anything else na madadagdag natin? So, bawasan natin yung alcohol. 1 glass of alcohol, pwede. Makaka-relax nga yung alcohol sa babae, 1 glass of alcohol. Sa lalaki, 2 glass of alcohol ang maximum natin. Per day ho ito? Per day. Okay. Pag mas marami nun, sa kidney naglalabas ng renin na hormone na nagpapa-hypertension sa ating katawan. Teka, linawin muna natin kasi may levels ang alcohol Ayo. When you say alcohol, beer ba to? Wine ba to? Ano yung 2 glasses na yon? Sana yung presentation is mga around less than 5% alcohol. Okay, so yung mga mahihina lang tayo. Kung pwedeng yung mga lighter na beers or whatever. Yeah. Tapos yung sa wine naman, kasi ang wine usually 10% to 13%, mga
shot lang siya. Maliliit lang ho sigurong dosage or shots nga. So, yun. Dagdag pa natin. Okay. Bawal yung mga may asin. Kasi yung may asin, yun, nagtataas ang blood pressure sa ating katawan. So, yung mga maaalat. Yes. Chichirya rin siguro at fast food. Yes, Doc. yes. Okay. So, may pagkontra sa sodium. Anong pagkontra? Potassium. Potassium. So, yung mga banana, pagkain mo, pag tumaas konti yung potassium natin, 4 mm na blood pressure bababa sa ating katawan. Then, magnesium din. Maganda rin magnesium pambababa ng blood pressure ng katawan. Saan ko ang magandang source ng magnesium, Doc? Sa supplements ba o may pagkain na mataas dyan? Usually sa akin sa supplements. Okay. Pero may pagkain pa rin, pero yung mga gulay yun, may mga magnesium. Okay. Ang smoking, isa sa number 1 cause ng pagtataas ng blood pressure. Kasi yung alam mo yung mga nicotine, yun, nagpapasok sa blood vessels natin, na-injure, nagkakaroon rin ng deposition at nagkakaroon ng stiffness at nagpapataas ng blood pressure. How about rest, Doc, and sleep? May kinalaman ho ba? Yes. Rest and sleep, napakaganda to decrease the cortisol level. Tapos, bababa ang anxiety natin, bababa ang blood pressure natin. Okay, so pati sa mental and emotional states natin, malaki ang natutulong. Well, it only makes sense, di ba? Kung medyo mababa yung anxiety mo, yung stress level mo bababa, siguro naman pati yung BP mo, matutulungan din nito. Natandaan ninyo, ang problema, lilipas din. How about, Doc, madalas kong maririnig, nasa lahi namin yung mataas ang BP. Kasama po ba talaga yung hereditary factors sa overall na risk factors or myth lang po ba to? Definitely, genetics. Pero, yung genetics, play a small part of it. So, mas importante yung pagkain nila. So, yung nga, sinisisi na genetics pero pagkain nila palagi, baboy. Well, kung sa pamilya nyo, medyo malakas kayong kumain lahat at unhealthy yung diet nyo, para nga namang genetic na kaya lahat meron. Yes, coach. Yes, coach. So, nasa kultura rin natin sa bahay. Medyo mahirap sisihin yung genetics at tanggapin na magme-medication. I know hindi naman super mahal ng maintenance medicines natin, pero kung everyday ka nagte-take, that will accumulate, di ba? Yes, coach. So, pati sa bulsa natin, nakakatulong na hindi tayo mag-maintain for as long as we can. Yes, coach. Alright, so, are there any other risk factors, Doc? Like age, gender po ba? So, lahat tayo, diba? Sabi nga, life begins to deteriorate at 40 years old. Eksakto, more than 40 years old yun, makikita mo na yung mga sakit, hypertension, diabetes, lumalabas na. Then genetics nga, tapos yung lack of exercise, then yung pagkakain ng mga maaalat, processed food, yun. Processed food kasi sobrang sarap kasi dahil maalat. Then yung sobrang stress, ang dahil mong ginagawa. Focus lang tayo sa isang bagay. Then yung mga pagkukulang sa pagtutulog, mga call center na yan, mga napupuyat, yun. Walang time for recovery. Yan. So, overall, talagang healthier lifestyle lang kailangan nating sundin at nang mapababa if not maiwasan altogether itong high blood pressure. Alright, so for now, yun po muna yung maibabahagi nating kaalaman tungkol sa hypertension o mataas na blood pressure. Napaka-importante na iwasan nating lahat to kasi kagaya nga ng sabi ni Doc, napakaraming komplikasyon, ang daming tatamaan sa katawan mo. So, tingin ko stressful at magastos kung papabayaan nating umabot doon. So, prevention talaga. Yun yung battle cry natin dito. Alright, so yun na po muna. Magpapaalam muna kami. Again, this is Glenn, Managing Director of Medico.ph, and this is Dr. Anthony So, my partner and Medical Director of Medico, saying pakishare naman to sa mga kamag-anak nyo na may-aring mataas ang BP. Kung may mga tanong kayo, pwede kayo mag-comment dyan. And for now, magpapaalam muna kami. Bye-bye!